Good evening, ma'am. Mao ni akong output dayon mao ni akong code. Then first is nag-open ko sa akong CMD. Dayon sa akong CMD is navigate nako aha akong Django environment. Mao ni as C is ginavigate nako siya. Then after pag navigate is gi-activate nako ang visual environment. After activating sa ko virtual environment, and then mo siya ilanan na activate na nako is i-navigate nako akong project na student attendance system. Then pag navigate is i-activate akong server by this command python mysql server. Then after kuan is ihatag din ang link sa kuha. Then mao na dayon ni dayon sunod is akong models na changes na itabuan is akong models wherein mao ni ang contact number is kuan ani is nag-add ko new row sa akong model or sa akong database. Dayon ang pasabot aning by default is that pag kuan ako pag try na ko migrate sa CMD is nag-error siya. So nag-ingon na kuan na basta integer value is kailangan siya na default running age contact number. Bato gipatngan na ko siya default para di siya mag-error. Then after dayon ana is after sa changes na tabo sa model is i-migrate dayon nako. I-migrate after migrate save na dayon. Then sunod is ang views dayon. First is kaning kuan ani is pasabot ani na code is that is nag-fetch siya object. Then kung di siya ka-fetch of object is kani yung pakita kung bali mo makita na sa web page mag-error siya. Dayon sunod is models from that models import student is kung ani siya ma'am is mag-import nako ang model from sa kuan kani mag-import nako siya dari para magamit. Dayon kanay siya ma'am is para makagamit ko ay di ngon makagamit naghimo nag-create para makagamit or himo og Django forms. Dayon sunod is naghimo ko class para sa student form. Dayon kaning class meta is i-define niya ma'am nang usay ma-include sa form which is ang fields mao na dayon ni ang first name, last name, age, contact number, course, year level. Dayon sunod is kanina code para ma-access niya ang kuan ang homepage. Then sunod is kanina code is div student list. Kanina siya ma'am is i-fetch niya ang tanan data current data na nasa database din which is kani mao ni ang current data nasa akong database. Dayon sunod is kaning student update. Naghimo na po another function is pagkuman is ang paano nila code ma'am is gikuha niya ang student na naay primary key. Dayon sunod kanin line of code kung ang nabutang sa field sa form is valid ma'am is redirect din siya ma'am. Then sunod is diff kuan is another function. Paghuman is kani ma'am is nag-fetch siya sa data sa database para i-delete niya. Then same ma'am is nag-fetch ang data. Kung wala siya mag-fetch ang data is kanya magkita or 404 it means error. Then pagkahuman after dayon ma-delete is
mo kanin siya ma'am, mo redirect tayo siya balik sa kuan yari for example ano is ah, ano, loading. Kung i-delete na ko siya mo delete loading ulit. Ay tala siya ma'am na delete siya na delete na loading pan loading na to ma'am pro kung tuslo ko ng delete ma'am is same sa update ma'am mo redirect siya balik dari na page ma'am dayon sunod is sunod akong URLs ma'am is kaning sa sulod sa apps sa students is mo ni siya ang path sa kuan ma'am sa student list mo ni ang path sa student list dayon kaning path para sa update ug delete path niya mo ni ang path dayon sunod is then kaning URLs kuan ni siya ma'am is mo ni ang path para sa admin panel dayon sunod is kaning ma'am na code is kasabat ani ma'am ang any URL PY na sulod sa student sunod is kaning nasa kaning URLs.py sa students sa system ma'am is kani mao ni ang path para sa admin panel ayon kanina path ma'am ay na code ma'am is para po sa student sa app student na URLs dayon sunod ma'am din mao ni akong templates ma'am mao ni siya ma'am dari mao ni na link dayon get student details mao ni siya dayon sunod mao din ang HTML sa kong delete dayon mao ni akong HTML sa kong student list then mao ni akong HTML sa akong student list nakakalas akong kuan edit form mao ni siya dayon link para sa kuan dayon mo rin to kung output ma'am